Welcome back sa Pinoy MD. Ang saya-saya namin ni Doc. Di ba, Doc? Pagkain. Pagkain. Pero bukod dyan, syempre masaya tayo dahil makakapagbigay na naman tayo ng dagdag kaalaman para sa ating mga kapuso dyan. Lalong-lalo na kung kayo ho namumulikat ng madalas. Naku, hindi naman sa tinatakot ko kayo. Pero explain why, Doc. Alam mo kasi pwede tayong mamulikat dito sa ating lower extremities, sa hita, sa paa. Pwede rin dito sa ating upper extremities, no, sa braso, tsaka sa kamay. Pag sa itaas kasi, mas nakakaproblema yun, mas nakakatakot yun kasi pwede magiging, hindi natin pwedeng baliwalain yun kasi pwede magiging simptoma ito ng heart attack, no? Correct, Dito oo. parang nagnanam ito, nangangalay ito, no? Tapos pinapawisan ka. Ayun. Hindi ho siya tinatakot namin, ha? Baka naman ang dami namumulikat sa kanila dyan. Ang sinasabi lang naman namin, kapag madalas, di ba? Baka meron na yun na kaakibat na iba hong mas malalang sakit. Pero mas mabuti na rin, syempre, na meron ho tayong dagdag kaalaman. Parang nang sa ganon, di ba, maiwasan ho natin kung sakaling meron man. Kaya, let's learn more about pulikat. Ito po ang aming isinaliksik para sa inyo. Tuwing gabi, imbis na makapagpahinga ng maayos, sumasakit ba ang inyong mga kalamnan? Madalas ba kayong pinupulikat na tumatagal ng ilang minuto? Ganito raw ang madalas na maranasan ng 46 na taong gulang na si Liza Bellarmino. 1 hanggang 2 beses sa isang linggo raw itong mangyari sa kanya. Masakit po yung pako, makakit yung rito, yung muscle niya parang tumataas dito sa binti ko. Pag inatake naman ako mga sandaling oras lang, kaya lang yung sakit naiiwan pa rin. Siyempre kapag may sakit pa rin, hindi ka comfort magtrabaho. Mag-iisang taon na itong iniinda ni Liza at suspetsya niya ang kanyang trabaho ang dahilan ng kanyang pulikat. Sa pagtitinda ko naman, siyempre lagi kang nakatayo, upo, tayo, madalas nakatayo, bibili ng soft drinks, kailangan natatayo ka. Hindi nalalayo sa karanasan ni Liza ang nangyayari rin kay Daniel, 36 years old. 10 taon na siyang product sealer sa isang warehouse. Simula nung ganito yung trabaho ko, na sealer ang ginagamit, paa, mula umaga hanggang hapon. Siguro po sa init kasi nung sealer, tapos magbabasa ako pagkatapos kong mag-heal. Ganyan. Tapos paggabi, yan na umatake. Pinupulikat daw siya habang tulog, mga 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Masakit siya, masakit, tapos kulang na lang iyak ka talaga sa sakit. Na hindi kailangang himasin mo yung muscle para yung tigas ng muscle lumambot ulit. Akit siya mula sa binti, akit siya hanggang sa tuhod. Na kailangang anuhin mo na agad, pigilin mo na kasi aakit talaga siya sa taas pag di mo pinigil. Para raw maibsan ang sakit, hinihilot niya ang kanyang kasukasuan. Ayon sa pag-aaral, ang pulikat ay ang biglang paninikip o pagkocontract ng muscle sa katawan. Madalas itong mangyari sa kalamnan sa binti. Isa raw sa kilalang uri ng pulikat ay ang tinatawag na nocturnal cramps, kung saan ang pasyente ay inaatake sa gabi o madaling araw. Ito rin ang pulikat na nararanasan ni Daniel at ni Liza. Kung mali ang posisyon ng pagtulog o kaya ay matagal na nakaupo, mas maaaring maranasan ang nocturnal cramps. Nangyayari raw ito kung kulang ang potassium at calcium sa dugo. O kaya ay dehydrated ang katawan. Malaki rin daw ang tsansa na magkaroon ng nocturnal cramps ang mga nagkakaedad na. Usually talaga, habang tumatanda ang tao, mas mataas ang chances na magkaroon siya ng nocturnal leg cramps. No? 50% ng mga ito ay usually over 50 years old. Kapag nakararanas ng pulikat sa gabi o madaling araw, maaaring senyalis din ito ng pagkakaroon ng diabetes at hypothyroidism. Minabuti naming dalhin kay Dr. Pua sina Liza at Daniel. Itinuro ni Doc sa kanila ang tamang stretching sa kanilang mga pinupulikat na binti. Every time na may ka-cramps dyan ang kailangan gawin, ito, this one, tutulak mo diretso ang tuhod, tapos itutulak yung talampakan papunta sa binti. Ganyan. Dapat yung buong talampakan, pati sakong, nakalapat sa sahig lang hindi aangat. So ako lang dito para hindi kayo mahulog, tapos mag-lean forward lang kayo pag-bend. Yan, nararamdaman nyo, nababanat. So pwedeng ganyan. Hindi lang 5 seconds. Kailangan kahit mga 10, 15 seconds.
Ang stretching exercises ipinapayong gawin ng 15 beses hanggang sa mawala ang pulikat. Bukod dito, may mga maaaring gawin para maiwasan ang nocturnal cramps. Una, maaaring buhusan ng maligamgam na tubig. At pagkatapos, maaaring buhusan din ng malamig na tubig ang apektadong binti para ma-relax ang kalamnan. Uminom ng tubig para maiwasan ang dehydration. Maaari ring uminom ng vitamins para masigurong kumpleto ang potassium na kinakailangan ng katawan. At syempre, kumonsulta sa doktor o espesyalista kung madalas pa rin ang sakit. Sa susunod na sumpungin ng pulikat o pananakit ng kalamnan, huwag baliwalain ang nararamdaman. Sa tamang kaalaman at mga payo ni Doc, may ibsan at pwede maiwasan ang sakit at pag-atake ng pulikat.